Alright guys, mapagpalang araw sa inyong lahat. May reaction video po tayo ngayon. Dito kay Rob Treat. Alright, Trump kumilos na para sa pangakong deportasyon sa milyong-milyong illegal immigration sa US. Tandaan nyo guys, yung mga illegal na walang dokumento sa US, papatalsikin na sa US ni Trump. Ayan, sa bagong administrasyon. Ayan, sisimulan na ang United States President-elect Donald Trump ang mga hakbang para makatuparan ang plano niyang mass deportation sa illegal immigration sa Amerika. Alright? At ito ay sa pamamagitan ng pagtatala ng kanyang gabinete ng mga opisyal na kabilang ang paglatag na matinding immigration plans sa unang Trump administrasyon. Alright, panoorin po natin guys dito sa UNTV at kay Donald Trump. Alright, nada further ado. And don't forget to subscribe. Alright, Rob Trip. Alright, thank you so much. And let's watch guys. And further ado, let's watch. And they'll put the vicious and bloodthirsty criminals, we're going to get them, we're going to throw them out of the country first. Agad na sinimulan ni President-elect Trump ang hakbang upang maisakatuparan ang campaign promise nito. Ayan, sa mga illegal na dokumento sa US, papabalikin na ng Pilipinas. Yari. At walang trabaho sila pagbalik sa Pilipinas. Paano na yon? Na mass deportation ng criminal illegal immigrants sa US. Itinalaga ngayong araw ni Trump bilang White House Deputy Chief of Staff. Ayan ang sabi dito, milyon-milyon illegal immigrants sa US milyon-milyon. Dadagdagan tayo ng milyon-milyon sa Pilipinas. For policy si Stephen Miller, isa sa dating advisor nito sa kanyang unang termino. Kilala si Miller Kasama na rin ang mga ibang bansa dito. Bilang lead author ng first Trump administration ng mga matitinding immigration plans gaya ng child separation from parents at sa US-Mexico border. Inaasahang magiging instrumento si Miller ng controversial campaign. Ayan, si Miller ang mag-aasikaso tungkol sa illegal immigrant ng milyon-milyong illegal sa US. Promises ng President-elect gaya ng pagsasara ng mga hangganan ng Amerika. And I will immediately ban all sanctuary cities in the United States of America. We have to clear our borders. Samantala, inaasahan ding sasama sa bagong Trump administration si China critic at Florida Representative Mike Waltz bilang National Security Advisor, habang umiingay ang pangalan ni Florida Senator Marco Rubio bilang State Ayan, bagong administrasyon ni Trump Secretary. Kung matutuloy ang mga nominasyong ito, posibleng makita ang tinatawag na Floridaization sa White House dahil sa dami ng magiging cabinet members ng 47th President. Ayan ang daming kabinete ni Trump na nominee para dito sa White House. Alright? Yung isa Rescue USA. Diyos sa amin sa... Alright, napanood at pakinig natin dito kay Trump at sa kanyang kumikilos na sa pangakong deportasyon ng milyong-milyong illegal immigration sa US. Alright, welcome back. Ayan, welcome back. Welcome back tayo, Thank you so much sa inyong lahat. And peace out.